Makita nyo po na mulching na po natin dito sa bawat puno. Ayan. Hanggang dun sa dulo po. Hanggang dito po. Nakamulching na po yan. So at least ma-prevent yung paglago or pagdami ng damo. So pag nabulok pa ito guys, magiging pataba. So ito na po yung ating, makikita nyo po dito yung ating kinating na. Ayan o. So magandang umaga, nandito ang inyong lingkod si Kuya Larry. Alam nyo guys, nung nakaraang buwan, mga 8 or 9 months ago, nagtarim tayo ng lemongrass kasi may mga may mga buyer na pwedeng pagbagsakan ng lemongrass na to. So syempre nagtarim tayo. Kaya lang medyo nung dumating yung buyer ay mura po talaga. So hindi naman po ako napaprostrate or parang hindi na ako magtatanim. Hindi po ako ganun guys, kasi sanay tayo sa mga ganyang bagay na kapag nalogi ka ngayon, bukas hindi ka na magtatanim. Hindi po ako ganun kasi consistent po tayo. Kagaya ng talong, naranasan po natin na bumagsak at nagmumura. Yung iba natin mga ka-farmers ay pinabayaan na lang yung talong, pero ako hindi. So ang nangyari, biglang nagmahal. So iba natin mga ka-farmers hindi na inalagaan yung kanilang mga talong, kanilang mga gulay. So at tayo tuloy-tuloy pa rin. So inabot natin yung mahal. So ganito rin sa lemongrass guys. So ngayon medyo mababa ang presyohan. So paano ba natin ito mapanatili na hindi natin bubunutin at hindi natin mawawala dito sa ating area? So nagka-idea tayo kasi yung buyer ay dahon lang yung kinuha. So nakita natin yung pagkatapos makuha yung dahon, mas lalong gumanda at mas lalong quality yung mga dahon na pwedeng sa susunod na kapag may bumili ay mas maganda yung mga dahon nila. So kahit naman hindi mabili yung mga lemongrass natin guys, ay mayroon na po tayong paraan kung paano ba ito mapakinabangan dito sa ating farm. Ano ba yung mga pwede natin gawin sa ating lemongrass? Yun po ang pag-usapan natin agad ngayon. Sa mga nakita ko guys, kasi nung may bumili ng ating lemongrass, yung dahon, so may mga reject yun, yung mga nabubulok, inaalis na natin. So ang ginawa natin guys, ay linagay na po natin mulching or itinakip na natin sa bawat puno ng ating kalamansi. So habang walang buyer or walang namimili or mura lang ang bili ng mga lemongrass, lalo yung dahon. So ang gawin natin ngayon guys, ay ha-harvestin ko na lahat. Kasi ang nangyayari kasi yung dahon niya ay nabubulok na, at kapag hinarvest mo ay kukunti na lang yung makukuha mo. So ang daming trabaho, kaya lang kukunti yung mabibinta. So para mapanatili natin ang kagandahan at quality ng dahon ng ating lemongrass, ay ha-harvestin ko na po ito at ilalagay na lang muna natin dito sa ating mga kalamansi. At bukod doon ay yung mga peste na lumalapit sa ating mga kalamansi, sa tingin ko ay maitataboy na yon. Kasi yung mga tanim natin dyan sa unahan, na yung mga tanim tayong lemongrass, ay nakikita kong kukunti lang yung mga peste na lumalapit. So nagiging isa to sa mga organic pesticide na sa tingin ko ay kahit hindi natin maibenta ay napapakinabangan din ang ating mga tanim. At bukod doon guys, may isa pa tayong pwedeng gawin dito sa ating lemongrass, lalo na sa dahon. Kasi sa tingin ko magigitong potensyal na alternatibong takip or atop sa ating mga gagawin na bahay kubo. Kasi parang ang dahon nito ay parang gugon. Kasi nung araw guys, ang gugon ay isa sa mga magandang pangtakip or pangbubong sa mga bahay kubo. Lalo ngayon napakamahal ng nipa. Kasi ang nipa guys, isa sa mga na-damage o na-destroso nung bagyong uwan.
So siyempre masyadong mamahal at tataas ang presyohan kasi yung mga dahon ng nipa ay nasira. So isa to sa mga gagawin natin, gagawa tayo ng kubo, ang itaatip or italalagay nating takip sa ating bahay kubo ay ito na pong mga dahon ng lemongrass. Sa tingin ko guys, maganda tong idea. Kasi kung ang bahay kubo mo at gusto mong mag-relax at ang naamoy mo yung dahon ng lemongrass, ay talagang marirelax ka at matutulog ka, makakatulog ka ng mahimbing. Yan lang muna ang ating vlog ngayong umaga guys. Sa tingin ko, maganda tong idea na hindi tayo na mamomroblema kung paano ba natin ibenta. Bagkus ay pakinabangan natin to dito mismo sa ating mga taniman. So happy farming sa ating lahat.